Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa, 11. Makatwirang paglalaan. Pagdating sa mga material na item ng sambahayan ng Diyos, may isa pang mahalagang bahagi ng gawain bukod sa pangangalaga sa mga ito, ang makatwirang paglalaan sa mga ito. Lahat ng item na ito ay para magamit ng mga tao. Lahat ng iyon ay kapaki-pakinabang na bagay, kaya ang pangunahing layon sa pangangalaga sa mga iyon ay para makatwirang magamit ang mga iyon. Bago magamit ng makatwiran ang mga item na ito, kailangang makatwirang ilaan ng mga leader at manggagawa ang mga ito. Ano ba ang makatwirang paglalaan? Pagdating sa kung kanino dapat ibigay ang mga item na ito para magamit, may mga prinsipyo at panuntunan ang sambahayan ng Diyos. Ang pangunahing layo ng mga item na ito, inihandog man ng mga kapatid o binili ng sambahayan ng Diyos ang mga ito, ay hindi para itambak bilang pantulong o panlimos para sa kawang gawa. Sa halip, ang mga iyon ay para magamit ng lahat ng kapatid na gumagawa ng kanilang mga tungkulin ng full-time. Kung gayon, kung paano dapat ilaan ang mga ito, kung ano ang mga prinsipyo sa paglalaan ng mga iyon, ay isa pang responsibilidad na dapat tuparin ng mga leader at manggagawa sa kanilang pamamahala sa iba't ibang material na item ng sambahayan ng Diyos. Binanggit natin dito ang makatwirang paglalaan. Sa kasong ito, ang pagiging makatwiran ay ang prinsipyong hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Una, makatwirang paglalaan sa mga aklat ng mga salita ng Diyos. Sisimulan natin sa mga libro ng mga salita ng Diyos. Tuwing nagbibigay ng mga bagong libro, may mga hinihingi at panuntunan ang sambahayan ng Diyos pagdating sa mga prinsipyo tungkol sa kung kanino dapat ibigay ang mga librong iyon. Sa iglesia, may mga taong nagbabasa ng mga salita ng Diyos at may mga taong hindi nagbabasa ng mga iyon. May mga taong nagmamahal sa katotohanan at may mga taong hindi nagmamahal dito. At may mga taong gumagawa ng mga tungkulin at may mga taong hindi gumagawa. Dapat magkaroon ng pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga ganitong uri ng mga tao. May ilan ding mga espesyal na libro sa uri ng mga aklat-aralin, gramatika, mga diksyonaryo, at iba pang gayong mga instrumental na libro. Dapat ipamahagi ang lahat ng ito ng mahigpit na naaayon sa mga prinsipyo. Dapat ibigay ang mga ito sa mga nangangailangan ito at hindi sa mga hindi nangangailangan. At pagkatapos, ay may ilang instrumental na libro na kakaunti lang na iniimprenta. Kung ibibigay ito sa isang individual, ano ang hinihingi sa individual na iyon? Pwede mong basahin ang mga iyon, pero huwag mong sirain ang mga ito. Huwag mong iwan sa kung saan-saan ang mga ito o basta-bastang pilasin ang papel ng mga iyon. At dapat na ibalik ang mga iyon sa orihinal na pwesto kapag tapos mo nang basahin. Pagdating naman sa mga aklat ukol sa pananampalataya sa Diyos,
Dapat ipamahagi ng mga leader at manggagawa ang mga iyon nang mahigpit na naaayon sa mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos. At dapat nilang hayaan ang mga hinirang na tao ng Diyos na maunawaan din ang mga prinsipyo at kumilos ayon sa mga ito. Ikalawa, makatwirang paglalaan sa iba't ibang uri ng kagamitan. Ang kasunod ay kung paano ilaan ang iba't ibang klase ng mga kagamitan. Ito ay medyo kritikal na gampanin. Medyo mas istrikto ang paglalaan sa iba't ibang klase ng mga kagamitan. Ang mga kagamitang iyon ay kinabibilangan ng mga elektronika, pati na rin ng mga kasangkapang kinakailangan para sa iba't ibang propesyon. Kapag ipinamamahagi ito ng mga leader at manggagawa, may mga prinsipyo rin dapat doon. Ang mga binibigyan ng mga iyon ay dapat na mga taong kayang pamilyar na paganahin ang gayong kagamitan at gamitin ito ng tama at makatwiran. Kung ang isang tao ay baguhan o sadyang hindi alam kung paano ito gamitin, hindi ito dapat ibigay sa kanya. Ganito dapat lalo na sa magaganda at mamahaling elektronika, gaya ng mga mamahaling kamera at computer, pati na rin mga pang-record na kagamitan, mga photographic device, o mga kagamitang kailangan para sa video post-production. Lalong hindi dapat ibigay ang mga ganitong kagamitan sa gayong tao para maiwasan ang pagkasira nito. Dapat siguruhin ng mga leader at manggagawa na ang mga gumagamit ng gayong kagamitan ay, una, kayang pahalagahan ang mga kagamitan, at pangalawa, kayang gamitin at imentena ng tama ang mga ito. Halimbawa, may ilang kagamitan na ayon sa panuntunan nito ay dapat pagpahingahin ng 10 minuto pagkatapos ng 2 oras ng paggamit dito para lumamig. Kung hindi ito palalamigin, masisira ang kagamitan at iikli ang buhay nito. Ang mga taong nagpapahalaga sa kagamitan ay gagamitin ito ng mahigpit na naaayon sa mga pag-iingat sa pagmementena. Kusa nila itong susundin ng hindi mo sinasabihan at magiging mas istrikto at mas tumpak pa sila kapag inudyukan mo sila. Angkop ang mga gayong tao na gumamit ng mga kagamitan. Akma silang gumamit ng mga mamahaling bagay dahil alam nila kung paano pahalagahan ang mga kagamitan at siniseryoso nila ang pag-iingat sa pagmementena at pagkukumpuni rito. Ang gayong mga tao na kayang pahalagahan ang mga kagamitan at gamitin ito ng normal, ang pinakaangkop para sa paglalaan at pamamahagi ng mga dekalidad na kagamitan. Dapat magsagawa ang mga leader at manggagawa ng wastong pagbeberipika sa bagay na ito. Kung may mamahaling computer at ibinigay ito para maggamit ng kahit na sinong humiling sa pamamagitan ng pagsasabi na kailangan niya ito, tama ba ang prinsipyo roon? Hindi. Ano ang hindi tama roon? Para sa mga leader at manggagawa, ang isang bahagi ng pamamahagi at paglalaan ng gayong mga bagay ay dapat na ibatay sa propesyonal na kahusayan ng taong naatasan ng gawain. Ang isa pang bahagi ay na dapat nilang ibatay ito sa antas ng pagpapahalaga ng taong iyon sa kagamitan. Kung mayroon ba itong pagkatao,
Kung pinapahalagahan ba nito ang kagamitan kapag ginagamit niya ito? Kung hindi alam ng taong iyon kung paano pangalagaan ang kagamitan at hindi siya pamilyar sa mga kasanayan ng propesyon at gusto lang niyang paglaruan ang kagamitan dahil sa pagkamausisa niya, kung gayon ay dapat siyang limitahan at pagbawalan na gamitin ito. Hindi siya angkop na gumamit at mangalaga sa dekalidad na kagamitan. Sapat nang bigyan ng mga ordinaryong kagamitan ang mga gumagawa ng mga ordinaryong tungkulin. Ang mga taong may alam sa isang propesyon, may mabuting pagkatao, at marunong gumamit, magmentena, at magpahalaga sa mga kagamitan, ay maaaring gumamit ng mga dekalidad na kagamitan dahil sanay sila sa isang propesyon at kaya nilang gumamit ng dekalidad na kagamitan. Kung ang isang taong magulo ang isip o magaslaw, ay bibigyan mo ng isang dekalidad na bagay para magamit nito, masisira niya ang kagamitan sa loob lang ng ilang araw. Hindi na ito magagamit ng iba at hindi magiging madaling kumpunihin ito. Hindi lamang nito hinahadlangan ang gawain ng iglesia, kundi sinasayang din ito ang material na item ng sambahayan ng Diyos. Ano ang ipinahihiwatig dito? Na ang gayong mga tao ay hindi angkop na gumamit ng magagandang kagamitan. Dapat na ibigay ang magagandang kagamitan para magamit ng mga taong may pagkatao na alam ang pasikot-sikot ng isang propesyon. Sapat nang gumamit ng mga ordinaryong bagay ang mga hindi bihasa sa isang propesyon at mababa ang pagkatao. Makatwiran bang ilaan ng ganito ang mga bagay? Sa lahat ng uri ng materyal na bagay, ang iba't ibang tao ay may magkakaibang paraan ng pagtrato sa mga ito. Bumibili ang ilang tao ng mamahaling computer at pagkatapos ng 2 taong paggamit, ay mukha pa rin itong bago. Kailanman ay wala kang makikitang bakas ng daliri sa screen nito at napakalinis palagi ng keyboard. Walang kahit na anong alikabok. Maayos at malinis din ang desktop at ang nilalaman ng computer ay talagang organisado at malinaw lahat. Kung may magsasabi sa kanila na makasasama para sa screen kapag matagal itong ginagamit, itatanong nila kaagad kung ano ang pinakamagandang paraan para maprotektahan ang screen. Kung aling paraan ang pinakamainam, iyon ang gagawin nila. Kung may magsasabi sa kanila na kailangang magpahinga ng computer pagkatapos ng mahabang paggamit, na hindi ito gagana ng maayos kapag masyado itong uminit, na makaaapekto ito sa haba ng buhay ng kagamitan. Kapag natanto nila na mahigit 2 oras na nilang ginagamit ang kanilang computer, ay hihinto sila kaagad para palamigin ito. Kung mabagal itong lumamig dahil napakainit ng panahon, tatapatan nila ito ng bentilador. Tinatrato nila ang kagamitan ng may labis na espesyal na pangangalaga na para bang anak nila ito. Napakamaasikaso at napakamaingat nila kapag inilalagay ito sa bag nito. At kapag inilalagay nila ito sa mesa, kailangang linisin muna nila ang ibabaw ng mesa at ilalagay nila ng tama ang computer. Hindi ba't kalakasan nila ito? Hindi lamang pinahahalagahan ng gayong mga tao mismo ang kagamitan. Kapag nakikita nila ang iba na sinisira at winawasak ang kagamitan, hindi nila ito matiis.
Angkop ang gayong mga tao na gumamit ng magagandang kagamitan. Bumibili rin ng mga mamahaling computer ang ilang tao na may pera, na hindi man lang nila pinapahalagahan kapag naiuwi na nila. Hindi nila nililinis ang mga ito, maging gaano man ito kaalikabok, at talagang narurumihan nila ang mga ito. Ang ibang mga tao ay gagamit ng isang kagamitan sa loob ng 2 taon at magmumukha pa rin itong bago. Ginagamit naman ng mga taong ito ang isang kagamitan sa loob ng 2 buwan, pero mukhang nagamit na ito sa loob ng 10 taon. Sabihan mo silang kailangang imentina ang mga kagamitan at sasabihin nila, para saan pa ang pagmementina ng gamit na iyan? Ang mga kagamitan ay nagsisilbi sa mga tao para sa pagseserbisyo sa mga tao. Kung masisira iyan, bumili na lang ng bago. Dahil doon, nasira na ang kagamitan ng wala pang 6 na buwan dahil sa maling paggamit. Ano ang tingin ninyo sa gayong mga tao? Angkop ba silang gumamit ng dekalidad na kagamitan? Gaano man kaganda ang mga computer na binibili nila, hindi nila iniisip na pahalagahan ang mga ito, kundi inihahagis lang nila ang mga ito at walang ingat na ipinapatong. Puno na ng mga gasgas ang ilan sa mga computer nila. Ang ilan ay nasira dahil sa tubig. Ang ilan ay bumagsak sa sahig at nabasag. Talagang walang ingat sila sa paggamit ng mga ito. May isang bagay na wala sa pagkatao ng mga gayong tao. Handa ba kayong maglaan ng magandang kagamitan para maggamit ng gayong mga tao? Hindi. Ang ilang tao ay nagsusuot ng salamin at palaging pinupunasan ang mga lente nito ng napakalinis. Samantalang ang mga lente ng ibang tao ay madudungis. May mga dumi at bakas ng daliri at iba pang karumihan sa mga ito. Paano ba nila nagagamit ang mga iyon ng ganoon? Ang maiingat sa kanilang salamin ay maselan kapag inilalapag nila ito. Talagang hindi nila hahayaang dumikit ang lente sa ibabaw ng mesa o sa kahit anong bagay. Ni pababayaang magasgas ang lente o magkaroon ng anumang kudkod. Napakahalaga ng salamin lalo na sa mga taong malabo ang mata. Paano mo pa ito magagamit kung nagasgasan mo na ang mga lente nito? Ang ilang tao ay pabaya sa kanilang mga salamin at lumalabo na ang mga lente nito pagkatapos nila itong suotin ng maikling panahon lang. Hindi sila makakita ng malinaw kapag sinusuot nila ang mga ito. Mas mabuti pang ang hindi nila ito suot. Pero iniisip nilang ayos lang na isuot ito ng ganoon na para bang walang pinagkaiba. Naguguluhan ako rito. Hindi ba't ang layon nila sa pagsusuot ng salamin ay para makita ng mas malinaw ang mga bagay? Ano bang makikita nila ng malinaw kung puno naman ng gasgas ang mga lente niyon? Hindi ba't magagaslaw ang mga taong ito? Talagang magagaslaw. May isang bagay na wala sa pagkatao ng napakagagaslaw na tao. Hindi sila marunong mag-alaga ng mga bagay-bagay, lalo pa ang mag-isip na pahalagahan ang mga ito. Pagdating sa mahahalagang kagamitan at kasangkapan ng sambahayan ng Diyos, ano ang responsibilidad ng mga leader at manggagawa? Kapag inilalaan ang gayong kagamitan, dapat itong ibigay sa mga angkop na tao. Ang mga gumagamit ng gayong mahahalaga at dekalidad na kagamitan
ay dapat mga taong talagang marunong magpahalaga sa mga bagay-bagay. Pahahalagahan nila ito, aalagaan ito, at imimente na ito. Kapag nasa kanila ito, makatitiyak kang hindi nila ito kailanman wawasakin o sisirain ng sinasadya o nang dahil sa mga bagay na kagagawa nila, maliban na lang dahil sa isang sandali ng kapabayaan o kawalan ng isang elemento ng karaniwang kaalaman. Maaaring gamitin ng mga gayong tao ang kagamitang ito. Maaaring ilaan sa kanila ang dekalidad at magandang kagamitan. Sa mga taong likas na hindi maingat sa paggamit ng mga bagay, ayos lang nabigyan sila ng mga ordinaryong bagay para magamit. Gayon din, ang mga tagapag-ingat ng mga gayong kagamitan at kasangkapan ay responsable sa pagtatabi ng mga record ng paggamit sa mga ito. Kung sino ang kumuha ng kung ano at kung gaano katagal niya itong ginamit, o kung aling item ang eksklusibong magagamit ng isang tao, kung sino ang dapat magbayad ayon sa halaga nito kung ito ay masira. Dapat pumirma ang parehong panig sa mga bagay na ito para patas at makatwiran para sa lahat ang mga bagay-bagay. Dapat ingatang mabuti ang mga kagamitan at kasangkapan, maikli o mahaba man ang paggamit dito. Dapat matutuhan ng gagamit na gamitin ito ng tama. At kung pumalya ang mga ito, dapat kumpunihin kaagad ang mga ito. Mas metikulosong nagagawa ang gawaing ito, mas mabuti. Kung umusbong ang isang sitwasyon kung saan inaaresto ng rehimen ni Satanas ang mga tao, ang pinakamahalagang responsibilidad ng mga leader at manggagawa kapag nagkagayon ay ang ilaan ang mahahalagang kagamitan at kasangkapan sa mga maaasahan at mapagkakatiwalaang tao. Kapag naipadala na nila ito, dapat nilang bigyan ng ilang payo ang taong iyon. Sabihan ito na, galing sa sambahayan ng Diyos ang mga bagay na ito para magamit mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Hindi ito dapat paglaruan. Dapat mong makatwirang gamitin ito at ingatang mabuti ang mga ito. Huwag mong sirain ang mga ito. Dahil kailangan para sa paggampan ng tungkulin ang mga kagamitan at kasangkapang ito. Kung may masira sa mga ito, dapat magbayad ayon sa halaga ng mga ito. Kung maaantala ang gawain dahil sa nasirang kagamitan, isyu na iyon na may maseryosong kalikasan. Ibig sabihin ay may ilang panggugulo at pangwawasak na rito. Kaya, dapat mong malaman kung paano gamitin ng tama ang lahat ng klase ng kagamitan at kasangkapan sa paggawa ng mga tungkulin. Hinding-hindi mo dapat sirain ang pagmamay-ari ng sambahayan ng Diyos. Siguruhin mong tandaan ang mga prinsipyong ito, makatwirang paggamit at regular na inspeksyon, pagkukumpuni, at pagmemente na. Kung may pumalya, iulat mo ito kaagad at mag-apply para sa pagpapakumpuni. Para magawa ng maayos ang gawaing ito, sa isang banda ay dapat alam ng mga leader at manggagawa ang mga prinsipyo ng paglalaan at paggamit. Sa kabilang banda, dapat nilang ipaalam sa mga gumagamit kung paano magmentina at mag-alaga, at kung paano magkumpuni kung pumalya ito, at iba pa. Ito ay karaniwang kaalaman na dapat unawain at taglayin ng mga tao pagdating sa pag-iingat at paggamit sa lahat ng klase ng kagamitan at kasangkapan. Dapat makatwirang ilaan ng mga leader at manggagawa
ang iba't ibang kagamitan ng sambahayan ng Diyos. Halimbawa, kung ang isang tauhan sa paggawa ay nangangailangan ng isang computer na medyo komprehensibo ang mga katangian, dapat kang maglaan ng ganoon sa kanya. Kung sasabihin niyang hindi sapat ang isa, dapat mong itanong kung bakit, at dapat magtanong-tanong ka at alamin mo kung may katunayan ba ang sinasabi niya. Huwag kang basta-basta sumunod sa aplikasyon niya at bigyan siya ng kung gaano karaming computer ang hinihingi niya, na magbigay ng 2 kung sinabi niyang hindi sapat ang isa, magbigay ng 3 kung sinabi niyang hindi sapat ang 2. Hindi ba't kapag ganoon ay namamahagi ka ng mga computer na para bang laruan ang mga iyon? Hindi ba't pagiging walang ingat iyon? Dapat mo munang imbestigahan ang sitwasyon at magpasya ka batay sa mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos. Huwag na huwag kang pabasta-bastang mag-aproba ng lahat ng uri ng aplikasyon kung sakaling may ilang taong basta-basta na lang nag-a-apply na nagkukunwaring gumagawa sila ng isang tungkulin. Bukod dito, maaaring mangailangan ng dekalidad na computer ang ilang tao na gumagawa ng mahalagang gawain, pero ang mga personal nilang computer ay may mas mabababang specs. Dapat na tingnan din ito kaagad ng mga leader at manggagawa at makatwirang maglaan ng kagamitan. Ang pagbibigay ng mga computer ay dapat na pagpasyahan batay sa kalikasan ng gawain ng isang tao at sa mga kinakailangang dekalidad na computer. Kung isang ordinaryong leader o manggagawa lang ang isang tao, at hindi siya gumagawa ng gawaing may kinalaman sa computer technology o paggawa ng video, at gumagamit lang siya ng mga computer para gumawa ng mga bagay gaya ng pag-i-internet, paghahanap ng mga sanggunian, at pagtawag, at wala siyang masyadong kinakailangan pagdating sa specs ng kanyang computer, uubra na sa kanya na gumamit ng ordinaryong computer. Ang alam lang gawin ng ilang nakatatanda ay mga simpleng operasyon gaya ng pagtatype, pag-o-online, at pagtawag. Pero kapag naging leader o manggagawa na sila, binibigyan sila ng mga pinakamamahaling computer. Makatwiran ba ito? Hindi ba't naghahanap sila ng mga espesyal na pribilehiyo? Hindi ba't nagtatamasa sila ng mga pakinabang ng katayuan? Para saan gagamitin ang ganitong uri ng mga mamahalin at dekalidad na kagamitan? Dapat ibigay ang mga iyon para magamit ng mga tauhang may kaugnayan dito ang gawain at mga tauhang propesyonal. Hindi ito dapat itugma sa katayuan ng isang tao. Maling pinaniniwalaan ng ilang leader at manggagawa na dapat silang magtamasa ng mga natatanging karapatan sa paggamit ng iba't ibang item ng sambahayan ng Diyos. Panuntunan ba iyon sa sambahayan ng Diyos? Hindi. Sa sandaling maging mga leader at manggagawa ang ilang tao, binibigyan sila kaagad ng mga dekalidad na computer, cellphone, at headphone, at binibigyan sila ng lahat ng klase ng dekalidad na kagamitan. Ano ang kahihinatnan nito? Ginagawa ba talaga ito para magkamit ng magagandang resulta sa gawain? Hindi ba't nagnanasa ng kasiyahan ng laman ang mga taong iyon? Para saan mo ba ginagamit ang mga dekalidad na computer? Hindi ba't nagdadaos ka lang ng mga pagtitipon online at nangangaral ng mga salita at doktrina?
Marunong ka bang mag-upload ng mga video o kaya mo bang gumawa ng mga video? Marunong ka bang magmentena ng seguridad ng network o kaya mo bang gumawa ng mga website? Alam mo ba ang mga propesyong ito? Kung hindi, ano ang gamit sa iyo ng dekalidad na computer? Hindi ba't nakasusuklam gawin ito? Kung may sarili kang pera, walang makikialam kung ilang computer man ang bilhin mo at walang manghihimasok gaano man kadekalidad ang mga iyon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay kung paano makatwirang ilaan ang mga material na item ng sambahayan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng makatwiran? Kapag ginagamit ng mga leader at manggagawa ang dekalidad na kagamitang ito ng sambahayan ng Diyos, maituturing ba iyon na makatwirang paggamit dito? Hindi nila alam ang propesyon o kung paano gawin ang kahit ano. Makapagpapataas ba ng antas nila ang pagkakaroon ng dekalidad na computer? Bakit ba sila nagpapasikat? Walang panuntunan ang sambahayan ng Diyos na nagbibigay ng natatanging karapatan ng paggamit at paglalaan ng mga material na item nito sa mga leader at manggagawa. Wala silang ganoong natatanging pribilehiyo at hindi ito makatwirang prinsipyo sa paglalaan ng mga item ng sambahayan ng Diyos. Hindi talaga ito makatwiran. Maaaring bilhin ng isang tao mismo ang mga bagay na ito kung nasa posisyon siyang gawin iyon. Kung hindi naman, at kailangang paglaanan siya ng sambahayan ng Diyos, sapat na ang gumamit siya ng mga ordinaryong kagamitan. Patas at makatwiran ito. Ang mga tunay na nakaaalam kung paano gamitin ang dekalidad na kagamitang ito ay ang mga propesyonal na tauhang gumagawa sa gawaing ito. Kaya dapat ilaan ng sambahayan ng Diyos ang kagamitang ito sa kanila. Ito ang ilang prinsipyong dapat maunawaan at maarok ng mga leader at manggagawa tungkol sa paglalaan ng mga material na item ng sambahayan ng Diyos. Suriin ninyong muli, batay sa mga prinsipyong ito, para malaman kung ang mga bagay bang ito ay hindi makatwirang nailaan sa kung saan. Kung nagkagayon nga, bilisan ninyo at ituwid ito. Pagkatapos maging mga leader at manggagawa ng ilang tao, nakikita nila na walang sino man sa sambahayan ng Diyos ang nagpapalakas sa kanila, na walang nagbibigay sa kanila ng mga dekalidad na item, at nasuot pa rin nila ang mga sarili nilang lumang damit. Ginagamit pa rin nila ang sarili nilang napaka-ordinaryong maliit na computer at na hindi pa sila binibigyan ng sambahayan ng Diyos ng magandang computer. Kaya, nagpupunta sila sa pangkat ng pananalapi at nag-a-apply na bumili ng isang computer. Makatwiran ba ito? Hindi. Sinasabi nila, kung hindi mo ito ibibigay sa akin, hindi ko gagawin ang tungkulin ko. Hahanap ako ng pagkakataon para ibili ako ng sambahayan ng Diyos ng mas dekalidad na computer. Isang mas bagong modelo, iyong mas mabilis. Napakalakas ng loob nila. Wala silang hindi pangangahasang gawin. Pagkatapos maging leader ng mga taong ito, tinatrato nilang kanila ang sambahayan ng Diyos. Iniisip na, akin din ang pera ng sambahayan ng Diyos. Gagastusin ko ito kung paano ko gusto. Ito ay isang bagay na kayang gawin ng mga antikristo. Ikatlo,
makatwirang paglalaan sa iba't ibang uri ng pang-araw-araw na supply at pagkain. Tapos na tayo sa pagtatalakay tungkol sa makatwirang paglalaan ng iba't ibang material na item at kagamitan. Kasunod nito, pag-uusapan naman natin ang mga bagay para sa araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, ang mga pagkaing butil, gulay, at tuyong pagkain, pati na rin ang mga kinakailangang sangkap sa pagluluto, ang iba't ibang suplementong pagkain, at iba pa. Ang mga item na ito ay hindi lang dapat makatwirang pangalagaan, kundi dapat ding makatwirang ilaan. Kung gayon, paano makatwirang ilalaan ang iba't ibang item na ito? May mga pamantayan ang sambahayan ng Diyos pagdating sa mga pagkain ito, at ang mga namamahala sa gayong mga item ay dapat na makatwirang ilaan ang mga iyon nang mahigpit na sinusunod ang mga pamantayang iyon. Hindi sila dapat magbigay ng mas maraming masasarap na pagkain sa mga malalapit ang loob sa kanila. Halimbawa, kung may biniling ilang masarap at dekalidad na bigas, o kung ang ilang prutas o karne ay paminsan-minsan lang binibili, at nagbibigay ka ng mas marami nito sa sino mang may magandang relasyon sa iyo, o ibinibigay mo ang lahat ng magagandang bagay sa kanila, samantalang ibinibigay mo sa iba ang hindi magaganda, maituturing ba iyong makatwirang paglalaan? Hindi. Kung gayon, paano dapat sukatin ang pagkamakatwiran dito? Anong paraan ng paglalaan ang maituturing na makatwiran? Ang pantay na paglalaan ayon sa mga prinsipyo at mga hinihinging pamantayan na itinakda ng sambahayan ng Diyos para sa mga pagkain. Ang pagbibigay ng kung gaano ang dapat ipamigay. Kung sa tingin mo ay malapit ka sa isang tao, maaari mong ibigay rito ang parte mo. Huwag kang maging mapagbigay sa mga bagay na pagmamay-ari ng ibang tao. At huwag mong gamitin ang mga material na item ng sambahayan ng Diyos para magpakita ng pagiging mapagbigay sa ibang tao. Kung gusto mong maging mapagbigay, gawin mo ito sa mga pagmamay-ari mo. Hindi isang prinsipyo sa sambahayan ng Diyos ang pagiging mapagbigay. Ang prinsipyo sa sambahayan ng Diyos ay ang makatwirang paglalaan. Ang pamamahagi ng pang-araw-araw na mga kinakailangan sa buhay at iba't ibang pagkain ay dapat gawin ayon sa mga pamantayang itinakda ng sambahayan ng Diyos, hindi nang pabasta-basta. Natural lang na maaaring pangasiwaan at tingnan ng mga leader at manggagawa kung nasa tamang lugar ba ang puso ng mga taong responsable sa pamamahagi ng mga gayong bagay. Kung makatwiran ba ang pamamahagi nila. Kung ginagawa ba ang pamamahagi ayon sa mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos. Kung paano ito iniuulat ng mga tao. Kung may mga reklamo ba ang mga ito. At kung naasikaso ba ang lahat. Anong dapat gawin kung minsan ay kapos sa ilang bagay? Ayos lang bang itabi ng mga leader at manggagawa ang mga iyon para sila mismo ang kakain? Maaaring sabihin ng ilan, ang mga leader at manggagawa ang may pinakamataas na katayuan at katanyagan, at karaniwang sila ang pinakamaraming sinasabi sa atin. Kaya natutuyo ang bibig nila. Kung mayroong magagandang bagay, itira natin ito para makain nila. Ayos lang bang ilaan ang mga bagay ng ganito?
Hindi. Dapat na itira ang mga bagay para sa mga tunay na nangangailangan ng mga iyon. Kung kakaunti lang ang ilang medyo mamahaling produktong pangkalusugan, paano dapat ilaan ang mga iyon? Dapat ilaan ang mga iyon sa mga nagugol na ng kanilang sarili ng maraming taon para sa Diyos at nagbigay ng kontribusyon. Hindi maayos ang kalusugan ng mga taong ito dahil sa kanilang edad, pero may konsensya pa rin nilang ginagawa ang kanilang mga tungkulin at talagang nakinabang ang mga kapatid mula sa kanila. Kailangang medyo ingatan at alagaan ng mga taong ito ang kanilang katawan. At tama lang na hayaan silang kumain at gumamit ng mga produktong pangkalusugang iyon. Walang dapat mag-away dahil sa kakulangan ng supply. Ganito dapat ilaan ng mga leader at manggagawa ang mga bagay na ito. Makatwiran ba ito? Kung gayon, tututol ba ang karamihan ng tao sa gayong paglalaan? May nagsasabi bang, "Maaaring hindi ako ganoon katanda, pero marami akong gawaing kailangang gawin. Mahigit 8 oras akong gumagawa kada araw. Maaaring hindi gaanong mahusay ang paggawa ko, at maaaring hindi ko pa ito nagagawa sa loob ng maraming taon. Pero hindi rin ganoon kaayos ang kalusugan ko paminsan-minsan. Bakit walang nagmamalasakit sa akin? Kapag may magagandang bagay, hindi ako kailanman nakatatanggap ng mga iyon. Pero kapag may gawaing dapat magawa, palaging ako ang hinahanap. Dapat bang bigyan ng parte ang taong gaya nito? Dahil may lakas siya ng loob na manghingi nito, magtira kayo para sa kanya. Makatwiran ba iyon? Sasang-ayon ba kayong gawin ito? Hindi. Kung ako iyon, sasang-ayon ako. Bakit tayo masyadong mamomroblema sa mga gayong bagay? Hindi nabubuhay ang mga tao para sa kasiyahan. Hindi sila nabubuhay para kumain, uminom at magpakasaya. Bakit kailangang pag-awayan ang mga iyon? Kung may isang taong gustong makipaglaban para sa mga iyon at medyo naaangkop naman ang sitwasyon niya, hayaan ninyong medyo matamasa niya ang mga iyon. Nabigyan siya ng kaunting espesyal na pabor, pero hindi ka mawawalan dahil doon. Hindi kailangang masyadong mabahala. Kaya, ipagpalagay na may magsasabi, "Bakit hindi mo ako bigyan ng kaunti? Hindi rin maayos ang kalusugan ko. Kung talagang makakakain ako ng masarap na pagkain dahil sa bumuting kalusugan ko, makakaya ko na makagawa pa at magpasa ng higit pang pasakit para sa sambahayan ng Diyos at mas magiging mahusay ang gawain ko." Dahil humiling siya ng ganito, huwag mo siyang ipahiya sa pagtanggi rito. Ipamahagi mo ang ilan sa kanya. Hindi dapat masyadong mabahala ang ibang tao rito. Maging medyo mapagbigay ka. Hindi ba't magpapatuloy ang buhay mo gaya ng dati kahit wala ang mga iyon? Hindi kapos ang ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Umaapaw at masagana ito. Hindi kailangang pag-awayan ang mga bagay-bagay. Kung may ilang espesyal na item at walang nakararamdam na kinakailangan niya ito o nakailangan niya itong tamasahin, ang alinmang klase ng tao na napagkaisahan ng karamihan na pinakaangkop, ang dapat nabigyan nito para kainin. Binibigyang diin natin ang pagkatao at makatwirang paglalaan ng mga bagay-bagay.
Ang mga nagtatamo ng mga bagay na ito ay dapat natanggapin ang mga ito mula sa Diyos at pasalamatan siya para sa kanyang biyaya. Hindi ito dapat pag-awayan ng iba. Kung gagawin mo iyon, hindi ka makatwiran, sinasadya mong manggulo, at wala ka na sa lugar. Ganito dapat harapin ang gayong mga espesyal na sitwasyon. Parehong may mga prinsipyo para sa mga espesyal na sitwasyon at sa mga ordinaryong sitwasyon. Hindi dapat tratuhin ng pabasta-basta ang mga ito, lalo pa sa batayan ng mga hinihingi ng mga relasyon ng tao. Kapag makatwirang inilalaan ang mga ito, natupad na ng mga leader at manggagawa ang responsibilidad nila. Sa paglalaan ng pang-araw-araw na suplay at pagkain, dapat ding gawin iyon ng mga leader at manggagawa batay sa mga tunay na sitwasyon, tunay na dami ng tao, at tunay na dami na kinakailangan para mailaan ang mga iyon sa isang tunay na makatwirang paraan na may layong hindi hayaang masayang ang mga iyon o magkaroon ng mga kawalan. Isang responsibilidad ito na dapat tuparin ng mga leader at manggagawa. Minsan, kapag wala silang pangunawa sa mga partikular na sitwasyon, maaaring ilaan nila ang ilang bagay ayon sa isang pangunahing prinsipyo at matuto kalaunan sa pamamagitan ng puna at kasunod na pagsubaybay ng lahat, na hindi pala makatwiran ang paglalaan na ito ay medyo nagapos ng patakaran. Sa ganoong sitwasyon, dapat pagbutihin nila sa susunod para maiwasang magpabalik-balik ang ganoong problema at para mabawasan ang pagsasayang at kawalan. Iyon ay pagtupad sa kanilang responsibilidad. Siyempre, para maiwasan ang pagkasira at pagkasayang, sa isang banda, ay dapat mas magtanong-tanong sila kapag naglalaan ng mga bagay-bagay. Dapat din silang istriktong sumunod sa mga prinsipyo. Kinakailangan ito. Huwag basta-bastang ibigay ang mga bagay-bagay nang hindi nagbibigay sa mga tunay na nangangailangan ng mga iyon, nang hindi nagbibigay sa mga gumagawa ng sinsero sa kanilang tungkulin na may katotohanang realidad, kundi partikular na ibinibigay ang mga iyon sa mga nambobola na walang espiritual na pangunawa. Ang paggawa ba niyon ay pagkilos na naaayon sa mga prinsipyo? Hindi ba't ang paggawa niyon ay labis na pagsasawalang bahala? Ang hindi pagkilos ng ayon sa mga prinsipyo ay hindi pagtupad sa mga responsibilidad ng isang tao. Ano ang tinutukoy ng pagtupad sa mga responsibilidad ng isang tao? Ito ay hindi ang paggawa ng pabasta-basta at pagsunod sa mga patakaran, at hindi ito natutupad sa pamamagitan ng paggawa sa mga serye ng mga itinakdang hakbang. Sa halip, ito ay ang pagkilos ng napakahigpit na sumusunod sa mga prinsipyong hinihingi ng sambahayan ng Diyos, habang tinitiyak din na walang nangyayaring mga pagsasayang o pagkasira ng anumang bagay sa sambahayan ng Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng tunay na pagtupad sa iyong responsibilidad. Halimbawa, sa pagbibigay ng mga itlog sa 5 tao, dapat ay bigyan mo ng 1 itlog ang bawat tao kada araw at bigyan mo sila kada 10 araw, kaya padadalhan mo sila ng eksaktong 50 itlog. Dapat mo silang bigyan sa ganitong paraan dahil sa isang banda, kaunti lamang ito at madaling asikasuhin. Bukod dito,
eksaktong dami ito para makain nila. Talagang tama ang magsagawa ng ganito nang ayon sa mga pamantayan at pagtatakdang hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Pagkilos ito ng ayon sa mga prinsipyo. Kung dahil sa takot na maabala, ay bibigyan sila ng leader o manggagawa ng itlog na para na sa 100 araw ng isang bigayan lang, 500 itlog sa kabuuan, magiging angkop ba iyon? Sabihin ninyo sa akin, alin ang mas madaling ibiyahe at ingatan? Ang 50 itlog o ang 500 itlog? Mas madaling ibiyahe at ingatan ang mas kakaunting bilang. Ang ilang tao ay talagang nagpapadala na ng para sa 100 araw at bilang resulta, nababasag ang ilang itlog habang nasa biyahe at nadudurog ang ilan kapag hinahatid sa destinasyon nito. Sa sunod-sunod na kaunting pagkabasag, isang bahagi ang nasisira. Dagdag pa rito, kapag nakikita ng mga tao na maraming itlog ang ipinamahagi, kaswal nila itong sasayangin, kaya wala na silang makakaing itlog bago pa dumating ang araw ng susunod na padala. Kaya, kapag nabasag at nasira ang mga itlog na ito, hindi ba't dahil ito sa kapabayaan ng mga leader at manggagawa? Kung hihingi sila ng karagdagan, pwede mo ba silang bigyan niyon? Ayon sa mga prinsipyo, hindi mo na sila pwedeng bigyan ng karagdagan bago ang itinakdang petsa. Pero ang pakiramdam nila ay naagrabyado sila kapag wala na silang makain. Ano ang dapat gawin dito? Dapat silang bigyan sa takdang oras at ng tamang dami. Ang pagbibigay sa kanila sa takdang oras at ng tamang dami ay pagkilos ng naaayon sa mga prinsipyo. Iyon ay makatwirang paglalaan. Kapag naglalaan ng mga bagay na ito, dapat talagang sumunod ang mga leader at manggagawa sa prinsipyo ng makatwirang paglalaan at sa pamantayang hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Ipinamamahagi ang mga iyon sa takdang oras at ng regular. Bukod doon, dapat silang magkaroon ng isang maagap na pagkaunawa kung may mga kaso ba ng pagsasayang, kung mayroon bang mga muling aplikasyon o kahilingan para sa mga bagay na nagkulang dahil sa pagsasayang, at kung may mga kaso ba ng pagsasayang sa mga bagay na ipinamahagi na ayaw ng mga tao. Halimbawa, kapag parehong ipinamahagi ang karne at mga gulay, at karamihan sa mga tao ay gusto ng karne, kaya maaaring maubos nila ito sa loob ng 3 o 5 araw at natitira ang mga gulay. Hindi nagtatagal ang mga gulay. Ang iba ay nalalanta at nabubulok na pagtagal-tagal, kaya nauubusan na sila bago maibigay ang kasunod. Kaya maaaring may mag-apply muli at manghingi ng karagdagan. Dapat bang magbigay ng karagdagan sa ganitong klase ng sitwasyon? Makatwiran bang bigyan siya ng karagdagan? Hindi. Ang ibang tao ay palihim nakakainin ang karne at mga itlog at uubusin ang lahat ng gulay na gusto nila, samantalang nagsasabi ng lahat ng klase ng katwiran at pagdadahilan para hindi kainin ang ayaw nila. Kapag nanilaw at nabulok na ang mga gulay, sasabihin nilang hindi na ito pwedeng kainin at ipapakain na lang nila ang mga ito sa mga baboy at manok, o kung hindi naman ay itatapon na lang. Pagkatapos ay manghihingi ng karagdagan. Kapag naharap ang mga leader at manggagawa sa ganitong sitwasyon,
paano nila ito dapat pangasiwaan? Kung sasabihin nila, bibigyan ko kayo ng mas marami sa susunod dahil hindi pala iyan sapat. Bibigyan ko kayo ng mas marami dahil malakas kayong kumain. Iyon ba ang angkop na paraan para pangasiwaan ito? Hindi ba't bulag iyon? Paano sila naging bulag? Nagkakaroon na agad sila ng konklusyon nang hindi nauunawaan kung ano ba talaga ang nangyayari. Karamihan sa mga lugar ay may sapat na pagkain na ibinibigay nang ayon sa mga pagtatakda ng sambahayan ng Diyos. Bakit sa lugar lang na iyon palaging hindi sapat? Hindi ba't kailangan ng partikular na investigasyon iyon? Dapat silang pumunta sa lugar na iyon at magtanong ng mabuti at detalyado tungkol sa sitwasyon para malaman kung anong nangyayari. Sa huli, sa pamamagitan ng investigasyon nila at pag-unawa, napag-alaman nila na ang tagaluto sa lugar na iyon ay isang masama at immoral na tao na pinapakain sa mga manok ang pagkain na para sa tao, na sinasadyang sayangin ang pagkain ng sambahayan ng Diyos. Talagang maselan siya sa kinakain niya at masasarap na pagkain lang ang gusto niyang kainin. Hindi siya kakain ng gulay kapag walang karne, at kapag mayroon naman, hindi siya kakain ng tokwa. Kapag nakakakuha siya ng mga itlog, kinakain niya ang mga iyon tuwing oras ng pagkain. Eksklusibo niyang pinipili ang masasarap na pagkain at hindi kinakain ang kahit anong ordinaryong mga gulay. At wala rin siyang pakialam kung mabulok ang mga ito. Dahil sa pag-unawa ay napag-alaman na isang masamang tao ang tagaluto. Kung gayon, dapat ba siyang bigyan ng dagdag na sustento sa susunod na magbigay ng mga bagay-bagay? Hindi. Sapat na ba ang hindi pagbibigay ng mas marami sa kanya? Paano dapat pangasiwaan ang problemang ito kapag natuklasan na? Palitan siya kaagad. Halinhan siya ng isang taong may kaunting pagkatao para gampanan ang tungkulin. Tuklasin at lutasin kaagad ang problema at itiwalag ang gayong masasamang tao, mga bulok na kamatis. Maaaring magtanong ang ilan, dahil hindi na sila nagluluto, ayos lang ba na magpakain sila ng mga manok? Kung pakakainin nila ang mga manok, hindi na manghingitlog ang mga manok. Kung pakakainin nila ang mga baboy, mangangayayat ang mga baboy. Hindi pwedeng sila ang magpakain sa kahit na ano. Dapat paalisin ang mga gayong tao. Hindi sila akmang gumawa ng isang tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Kung may iba pang matuklasang problema, habang inilalaan ang mga material na item ng sambahayan ng Diyos, dapat ding lutasin kaagad ang mga ito. Ano ang layo ng paglutas sa mga problemang ito? Para mabawasan ang pagkasayang at pagkasira na nangyayari sa mga material na item ng sambahayan ng Diyos. Maaaring magtanong ang ilan, para malutas ang mga problemang iyon, kailangang puntahan ng isang tao ang kusina para mag-imbestiga. Hindi ba't sinabi mo na hindi pinahihintulutang pumunta sa kusina ang mga leader at manggagawa? Bakit ngayon ay pwede na? Dalawang magkaibang issue iyon. Hindi ko sinabing hindi sila pwedeng pumunta. Paghihimay ito sa hindi pagkaalam ng mga leader at manggagawa kung paano gumawa, sa pagtambay nila ng walang ginagawa at palakad-lakad lang,
sa pagpapasasa sa mga pakinabang ng katayuan, sa palagi nilang pagpunta sa kusina para maghanap ng masasarap na makakain. Sa kasalukuyang kaso, pupunta sila sa kusina para lumutas ng mga problema, hindi para maghanap ng masasarap na makakain. Pumunta kayo kung kinakailangan at huwag kayong pumunta kung hindi. Maraming kailangang gawin ang mga leader at manggagawa, at isa ito sa mga gampanin nila. Isa na malalaman lang ang mga partikular na problema sa pamamagitan ng pagpasok sa kaloob-looban ng kusina at pag-unawa sa mga detalye. Kung malalamang hindi angkop ang isang tagaluto, dapat siyang tanggalin kaagad at palitan ng isa na angkop. Sa paggawa nito, matitiyak na ang mga item na ibinibigay ng sambahayan ng Diyos ay hindi masasayang at masisira. Paano ko man ito sabihin, ang hinihingi sa mga leader at manggagawa ay iyong dapat nilang tuparin ang kanilang mga responsibilidad. Kung ikaw ang dapat na mabahala at gumawa rito, dapat mo talagang ikabahala at gawin ito. Dapat mong pagmasdan at pakinggang mabuti kung ano ang sinasabi ng bawat klase ng tao. At syempre, dapat mo ring matutuhan sa puso mo na magkaroon ng mga opinyon, kaisipan, at pagkilatis sa lahat ng klase ng bagay. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang isa puso ang mga prinsipyo na hinihingi ng sambahayan ng Diyos na masunod at hindi lumihis sa mga iyon sa anumang pagkakataon. Anumang gawain ang ginagawa mo, dapat mo munang maunawaan kung anong mga prinsipyo at panuntunan ang hinihingi ng sambahayan ng Diyos. Bago ka gumawa, dapat mong tanungin ang sarili mo ng ilang beses ng mga katanungang gaya ng, malinaw ba sa akin ang mga prinsipyong hinihingi ng sambahayan ng Diyos? Paano ba ito dapat gawin kung ito ay dapat na gawin ayon sa mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos? Paano ba ito dapat gawin ayon sa mga prinsipyo sa mga espesyal na sitwasyon? Paano ba ito pangangasiwaan sa mga ordinaryong sitwasyon? Dapat mo talagang tanungin pa ang sarili mo ng mga ganito at ng iba pang gayong katanungan bago ka gumawa, at manalangin ka pa sa Diyos. Ang isang bahagi nito ay ang pagsusuri sa sarili. Ang isa pa ay ang pagtanggap sa pagsisiyasat ng Diyos. Ang paggawa nito ay makakatulong sa mga leader at manggagawa na makagawa ng mas kaunting mga kamalian at paglihis sa kanilang gawain, makabawas ng pagkasayang sa mga material na item ng sambahayan ng Diyos, at makabawas sa mga kawalan na nangyayari sa kanyang sambahayan. Ang mas mahalaga ay iyong sa paggawa nito ay naitataguyod ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa at natutupad ang mga responsibilidad na iyon. Ito ang talagang dapat gawin ng mga leader at manggagawa. Ito ang hinihingi sa mga leader at manggagawa. Ang pangangalaga at paglalaan sa iba't ibang material na item ng sambahayan ng Diyos ay hindi komplikadong gampanin. Sa isang banda, usapin ito ng pagiging pamilyar mismo ng mga leader at manggagawa sa mga prinsipyo. Sa isa pang banda, dapat na mas ibahagi ng mga leader at manggagawa ang mga prinsipyong ito sa mga taong namamahala sa pangangasiwa ng iba't ibang material na item. Mas subaybayan ang mga bagay-bagay at subukang mas maunawaan ang mga bagay-bagay at mas imbestigahan ang kalagayan ng pamamahala habang mas nakikipagbahaginan sa mga superbisor
sa paglalaan ng iba't ibang material na item ng sambahayan ng Diyos para bigyan sila ng masinsinang pagkaarok sa mga prinsipyong ito. Siyempre, dapat ding patuloy na mag-usisa ang mga leader at manggagawa at magtanong kung paano inilalaan at ipinamimigay ng mga taong iyon ang mga item at kung mayroon bang kahit anong espesyal na sitwasyon. Halimbawa, kung inilalaan ba ng mga supervisor ang mga item ayon sa mga prinsipyong hinihingi ng sambahayan ng Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pagkakataon, at sa mga sitwasyon kung saan ang iba't ibang klase ng tao ay may iba-ibang hinihingi. Ang layon sa paggawa niyon ay para mabigyang kakayahan ang iba't ibang item ng sambahayan ng Diyos na magampanan ng epektibo ang mga papel nito at na magamit ng makatwiran sa pinakamalawak na posibleng antas at para mapangalagaan sa pinakamainam na posibleng pag-iingat ng may pinakamainam na posibleng pagmementena. Ito ang responsibilidad ng mga leader at manggagawa.